mong pang-out ni Nicole, binira mga gagmay. Bila po di mong kuha na ni, mong pang-out ni sa inani. Okay, para balira itong pag-flex sa presyo. Okay, di mo kayo kuswito yun sa konkol. Presyuhan kay ay mga ka-backyard, so nandito pala kami ngayon mga ka-backyard sa kaibigan ng papa ko kasi plan namin na bibili ng 3 piraso ng mga ka-backyard ng pabo pangdagdag sa mga alaga ko sa bahay mga ka-backyard. So nasa Youngsville po yung location mga ka-backyard, nasa Cagayan de Oro po. So samahan nyo ako mga ka-backyard, tingnan natin yung mga alaga at yung mapili ko mga ka-backyard na bilhin. So, ang babait nila mga ka-backyard, oh. Ayan. So, ganito po kalaki mga ka-backyard ang bili namin ngayon. So, ang papa ko po ang pipili mga ka-backyard dahil siya po yung sweeto sa mga pabo na estado mga ka-backyard. Ay, dako, ito te? Guwapo sila ba? So nandito daw sa likod mga ka-backyard ang breeder ng mga pabo na to. Nadret eh. Ay, taraw mo dayo. So ito po yung breeder na hen mga ka-backyard at saka ito naman yung cock. So ang laki po mga ka-backyard eh. So ayan. Ito pala yung parents mga ka-backyard sa mga pabo na ito. Tsaka madami din yung manok mga ka-backyard ang pagbilhan namin ng pabo. Mayroon din siya mga crossbreed na mga Bisaya mga ka-backyard o yung tinatawag na native chicken. Tsaka ito naman yung breeder niya mga ka-backyard niya, crossbreed sa Shamo. So yung form niya mga ka-backyard is hindi na po siya masyadong malaki. Kaso maganda po itong breeder nito mga ka-backyard sa pang-breed sa mga native na ganun mga ka-backyard, sa native hen. So pagdating po sa bilihan mga ka-backyard, maganda po ito dahil ang estado po sa bilihan dito sa amin is per kilo. So pag once nagbibinta ka mga ka-backyard ng mga 7 months up, so malaki po ang maaabutin mga ka-backyard sa kilo. So ang kukulit na mga pabo mga ka-backyard. So balikan natin ang pabo mga ka-backyard. So ayan ang kukulit nila mga ka-backyard at ang kaganda. So 3 piraso po ang bilhin namin ngayon mga ka-backyard pang dagdag doon sa mga alaga ko sa bahay. So yung papa ko mga ka-backyard is doon nakipag-usap pa sa kaibigan niya. Kipag-chika pa mga ka-backyard. So ako muna yung umahawak-hawak dito sa mga pabo mga ka-backyard. Ayan, ang cute po nila mga ka-backyard. Tsaka maganda nitong pabo mga ka-backyard sa pagdating sa pag-iihaw mga ka-backyard dahil malaki po yung karne nila. Kasi tingnan nyo yung cock mga ka-backyard, ang laki. So pag once mga ka-backyard nagkatay kayo ng ganitong klase ng pabo, so malaki din yung karne niya mga ka-backyard. So kapag malawak yung area nyo sa bahay nyo mga ka-backyard, mas maganda talaga mag-alaga ng pabo. Kahit 3 female at saka 1 male mga ka-backyard is good na yun sa pag-aalaga ng pabo. And then mga ka-backyard kapag painakay naman kayo sa mga pabo ninyo, maganda din ang presyuhan mga ka-backyard, kaya hindi kayo lugi pag once nag-alaga kayo nito. So nakapili na pala yung papa ko mga ka-backyard ng 3 pabo. So mamaya pag uwi namin sa bahay mga ka-backyard, ipapakita ko sa inyo para makita nyo yung 3. So ayan mga ka-backyard, ito po yung nabili naming 3 pabo mga ka-backyard. So 2 female po at 1 male. Ang male po dyan mga ka-backyard is siyang malaki. So temporary muna namin ilagay dito sa limber mga ka-backyard dahil wala pa kaming nagawang kulungan sa kanila. So update ko kayo mga ka-backyard pag once gumawa kami ng kulungan dito at saka
pag na-transfer ko na to. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga alaga ko dito sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard.